Magandang umaga ulit mga ka-Techie DIY. Welcome to my YouTube channel, Rough Techie DIY. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung ano ang mga advantages at challenges sa hydroponics. Ang unang advantages sa hydroponics over conventional farming, ito ay pwedeng i-set up sa urban areas, sa mga kabahayan. Pwede kang magkaroon ng garden kahit na wala kang lupa, at kung mayroon kang pader na pwedeng paglagyan ng mga grow bed, pwede ka na magkaroon ng garden at walang dumi na mailalagay sa iyong mga bahay. Walang putik pagka nagdilig ka dahil nakakontain ang nutrient solution sa kanyang growing container. Kaya ako nag-shift sa pagtatanim sa hydroponics dahil maputik pag nagdilig ka ng iyong halaman pag nakatanim siya sa mga paso at saka sa lupa. Kaya tayo nag-hydroponics dito sa ating rooftop. Sa maliit na space, pwede kang magkaroon ng garden. Pangalawang advantages ng hydroponics ay kunti lang yung labor. Once na i-set up mo kasi yung inyong hydroponics, hindi mo na kailangang magdilig, hindi mo na kailangang magbungkal ng lupa, at hindi mo na kailangang magtanggal ng damo dahil wala namang damo yung ating mga hydroponics. Kahit na pumapasok ka sa opisina, hindi mo kailangang asikasuhin yung iyong garden masyado. Kasi pag na-set up mo na yung iyong hydroponics, hindi mo na kailangang bantayan palagi, bawas na sa oras sa paggagarden. Pangatlong advantages ng hydroponics ay continuous yung production. Kasi nga hindi mo kailangang isipin yung soil quality. Kasi nga wala tayong lupa, nakatanim tayo sa grow bed at saka sa nutrient solution, walang soil quality na iisipin. Hindi mo kailangang pagpahingain. Pwede kang mag-continuous na production. Pagka lumalaki na at malapit ng i-harvest, mag-prepare ka na ng mga seedlings mo ulit. At may sustainability rin ang ating food production dahil bawat kabahayan ay mayroong mga produce na mga gulay at hindi tayo dependent sa mga producers. Pang-apat na advantages ng hydroponics ay ito ay environmentally friendly kasi nga nakakasave tayo ng tubig. Kung ano yung tubig na nilagay natin sa ating system, yun na yung gamit natin hanggang sa mag-harvest. Pwede tayong magdagdag ng tubig pero gagamitin yun lahat sa ating hydroponic system. Walang tapon yung tubig. Panglima na advantages ng hydroponics, ito ay controlled environment. Pwede kang mag-adjust ng pH, makontrol yung hangin dahil naka-greenhouse ka, kukontrol mo rin yung mga peste na kumakain ng iyong mga halaman. Pwede ka rin magdagdag ng light kung kinakailangan. Pang-anim na advantages ng hydroponics ay ang nutrition. Maganda kasi na mayroon tayong sariling tanim, alam natin kung saan galing yung ating gulay. Sigurado na masustansya yung ating kakaining gulay dahil tayo mismo yung nag-produce at from garden, diretso na sa ating hapagkainan. Yun po yung pang-anim na advantages ng hydroponics. Pang-pito na advantages ng hydroponics, tayo ay mayroong healthy na mga halaman. Dahil maiiwasan na natin ang iba't ibang mga soil disease. Sigurado tayong maiiwasan kasi nga hindi tayo nakatanim sa lupa. Pang-walo na advantages ng hydroponics, tayo ay pwedeng mag-transplant anytime. Kahit na pag lunch break, pwede tayong sumaglit sa ating mga tahanan para magtanim at mag-transplant. Hindi tulad sa lupa na kailangan natin mag-transplant maagang maaga o kaya paghapon. Nagtra-transplant ako anytime. Kasi nga sa tubig naman ako nagtatanim. Hindi siya malalanta pagka itinanim natin sa hydroponics kahit tanghaling tapat. Pang-siyam sa aking listahan ng mga advantages ng hydroponics, ito ay isang amazing na project. Ilan pa lang kasi ang nagpa-practice nitong technology na ito. Kaya kakaiba yung ating garden pag tayo ay nakapag-hydroponics. Alam ko marami pa kayong mga alam na mga advantages ng hydroponics. Paki-comment na lang sa ibaba kung gusto nyong ibahagi ang inyong mga kaalaman
patungkol sa mga advantages sa hydroponics. I-share na rin natin sa iba ang video na ito para makonvince sila na mag-hydroponics. Ano naman yung mga challenges sa hydroponics? Tinawag ko itong challenges at hindi disadvantages kasi ang mga challenges na ito ay pwede namang masolusyonan. Una ay ang cost. Siyempre alam natin ang cost ng mga materials ng hydroponics. Pag first time tayo mag-setup, medyo malaki-laki rin yung ating i-invest. Kaya ang cost ang dahilan kung bakit hindi nagse-setup ang iba or nagtra-transfer from traditional farming into hydroponics. Sa hydroponics kasi, kailangan nating mag-setup ng greenhouse. Kailangan nating bumili ng mga materyales na dating wala sa atin. Tulad dito sa akin, kailangan kong magpalit ng polycarbonate na bubong. Kasi itong garden ko ay nasa bahay. Hindi ako pwedeng gumamit ng plastic kasi pag nabutas, siguradong mababa yung aking bahay. Dagdag pa sa cost sa ating pag-hydroponics ay ang mga test kits. Kailangan din natin ng mga test kits kung minsan, kung malaki-laki na yung ating mga setup. Tulad ng pH tester, TDS meter, electrical conductivity tester, yung iba, bumibili pa ng dissolved oxygen meter, at iba't ibang pang mga gadgets. Although sa atin, pH tester lang yung aking binili na test kit noon. Sa ngayon, hindi na ako nag-test kasi pakiramdaman na lang itong aking mga halaman. Kung hindi natin kaya yung cost ng malakihang setup, mag-umpisa muna tayo sa mga maliliit na setup. Pwede tayong gumamit ng mga recyclable materials para pag nasanay na tayo sa pag-hydroponics, saka tayo mag-upgrade. Pangalawang challenges sa hydroponics, hindi rin ito excuse sa peste. May mga peste rin na maaaring pumasok sa inyong mga system. Although pwede naman itong makontrol pagka maganda yung ating greenhouse at fully quarantine yung ating setup. Para maiwasan ito, kailangan nating maglagay ng poof bath sa ating mga greenhouse para walang makapasok na mga peste. Pwede rin tayo mag-disinfect every other harvest. Pangatlong challenges ay kailangan ng pasensya. Siyempre, pag nagtanim tayo ngayon, hindi kaagad-agad na ma-harvest natin kinabukasan. Kailangan nating antayin. Ganun naman talaga ang ating mga investment. Kailangan nating antayin sa tamang panahon ay makakabawi rin tayo ng ating investment. Ang ROI natin ay maaantay natin. Basta tiyagaan lang natin na magtanim at maghanap ng magandang market para maibenta natin ng magandang presyo yung ating mga tanim. Pang-apat na challenges sa hydroponics ay ang availability ng mga materials. Nung unang nag-hydroponics ako, walang available na mga materials sa mga physical stores dito sa Baguio City, lalo na yung fertilizer. Pero ngayon, hindi na ito problema dahil meron na tayong mga online stores na pwede nating mabilhan. Dumadami na rin ang mga nagbebenta ng mga materials ng hydroponics. Dito sa Baguio, may mga physical stores na rin na nagbebenta ng mga materials para sa ating hydroponics project. Shout out kay Sir Carlo Gonzalez na nagbebenta ng mga hydroponic supplies dito sa Baguio. May papatala siyang square PVC para pang demo natin sa susunod nating video. Thank you, sir. Ang 5 na challenges sa hydroponics ay kailangan natin ng konting technical skills tulad ng plumbing, carpentry, at kung minsan, kailangan natin ng electrical skills. Kasi sa pag-setup ng ating mga hydroponics, kailangan balanse yung mga grow bed natin. Kailangan maayos yung ating greenhouse para pagkaroon ng bagyo, hindi kagad-agad ito masisira. Pwede naman tayong magrenta ng mga karpintero para gumawa para sa atin. So yun yung mga challenges sa hydroponics. Alam ko may idadagdag pa kayo sa mga challenges na ito. Kung meron, pakicomment na lang sa ibaba ang inyong mga challenges na na-encounter sa pag-setup ng inyong mga hydroponics. Sana ang mga challenges na ito ay hindi tumigil sa atin para magpatuloy sa pag-hydroponics. Yan po ang mga maibabahagi ko patungkol sa mga advantages
at mga challenges sa hydroponics. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Please continue to like and subscribe to our YouTube channel. Pwedeng pakishare na rin sa iba para ma-encourage sila na mag-hydroponics. Maraming pong salamat and God bless.